panibagong agresyon na sinapit ng mga barko ng Pilipinas sa Chinese Coast Guard, tila ang Pilipinas pa ang naparatangan na nanghihimasok umano sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Narito ang ating balitang A to Z. Dinipensahan ng Beijing ang pambobomba ng tubig sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na naglalayag noon sa bahagi ng Bajo de Masinloc na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas nitong April 30. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, kinailangan umanong gamitin ng Chinese Coast Guard ang water cannon dahil ang Pilipinas raw ang nanghihimasok. Sinabihan pa nito ang Pilipinas na itigil na ang provokasyon. All of this railing ay mga bakal. So you can just imagine how high the pressure that was used against the Philippine Coast Guard vessel kasi nagkabali-baliko ang railing ng Coast Guard vessel. And then on the part of the BFAR vessel, nasira nila yung communication antenna nila. Ang National Task Force for the West Philippine Sea naman, mariing kinokondena ang water cannon attack na nakapinsala sa dalawang sasakyang pandagat ng Pilipinas. Comparing the size of the China Coast Guard vessels and the Philippine Coast Guard vessel, wherein it's only a 44-meter vessel, and this is what they're doing, it just completely shows how China Coast Guard uses brute force to bully their way around to justify their illegal claim in Bajo de Masinloc. Pinabulaanan rin ng Philippine Navy ang pahayag ng China na umano'y napigilan nila ang humanitarian mission ng Coast Guard at Bureau of Fisheries sa pag-abot ng ayuda at krudo sa mga mangingisdang Pinoy. Pero natuloy din naman yung pagbigay ng ayuda sa kanila. Water, fuel, food supplies. Nagawa ito sa gabi, umatras lamang yung mga barko natin at nakapunta naman sa kanila yung mga fisher folks natin. So they were given the appropriate supplies na binibigay naman natin sa kanila. Sa harap ng issue, kinondena ng ilang bansa tulad ng Amerika, France at ang EU countries ang Beijing dahil sa panibago nitong agresyon. Sa huli, tiniyak ng hukbong dagat at ng tanod baybayin ng Pilipinas na magpapatuloy ang kanilang pagpapatrolya at pagbabantay sa teritoryo ng bansa.